Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys kasi meron na naman akong isang series na sobrang tagal ko nang napanood at sobrang tagal na rin itong napalabas. Pero sobrang madaming nagkakagusto dito at talagang nagagandahan sa series na to. And still, nasa Netflix pa rin siya guys. So if you want, you can still watch this series. Ito yung K-drama na sikat nung taong 2013 hanggang ngayon at ito yung Empress Ki. Alam nyo ba guys na sobrang tagal na nito? 2013 to nung pinalabas guys. Sobrang, apos ang haba niya pa. Double check ko kung ilang episode siya ha. Sobrang naano ko sa kanya guys. Kasi alam nyo, ayan, 51 episode siya. Kasi ang ganda ng pagkakagawa. Ano to historic K-drama. Ang artista dito is si Ha Ji Won. Alam nyo ba guys na nung napanood ko tong Empress Ki na to, nasa ano pa ako, ibang bansa ako nito. Tapos pinanood ko uli, siguro naka-5 beses na akong panood nitong Empress Ki. Kahit na ganun siya kahaba. Nakakamiss kasi guys yung mga ganong series na ang hahaba ng mga episodes. Tapos nagwo 1 hour siya. So, 51 episodes siya. Tapos, pinalabas siya ng 2013 hanggang 2014. So, ang story kasi nitong Empress Ki nito, nung umpisa nung bata si Empress, yung yung pinaka-character na si Empress Ki, ano siya, nakilala siya bilang lalaki nung kanyang unang-unang pag-ibig dyan. So, ang nangyari dito sa Empress Ki, nung bata siya, nahiwalay siya sa tatay niya. Tapos yung nanay niya, kasi nung panahon na yun, kapag mga babae or ginagawa nilang katulong or yung mga alipin. So, ginawa siyang lalaki dito ng bata siya. Pinakilala siya as guy. Tapos, nag-training siya ng mga gawain panlalaki, mga paggamit ng armas, hanggang sa ano. Tapos, one time, nung kinailangan na siyang nahiwalay din siya sa tatay niya dito. Tapos, anong nangyari, nung dinala na siya sa sa isang palasyo, nakilala niya dito yung, actually, ang una niyang naging, first love dito, hindi niya nakatuluyan sa bandang dulo, kundi ang nakatuluyan niya dito yung pinaka-emperor na hindi niya nagustuhan. Kasi emperor na yun, naging dahilan yan para mawala yung kanyang tatay. Yung tatay niya, nakilala na lang niya to in the middle ng digmaan. Pero yung story niya talaga guys, na nung bata siya, lalaki siya, hanggang sa naging teenager siya, kilala siya as lalaki. Pero nung nung kanilang hari, yung king ng kanilang lugar, kasi di ba may mga kanya-kanyang sila doon, parang mga area, ganon. Ano bang tawag doon? Mga palace. Tapos yun nga, may kanya-kanya silang dynasty nung time na yon. So, yung emperor, nagustuhan niya actually, hindi niya rin alam that time na lalaki or babae si Empress Ki. Ang alam niya that time is lalaki, yun nga. Pero nung nakilala niya na, tapos na lagi niyang hinahanap, dahil nga ang galing-galing tsaka matalino kasi dito. Yung emperor kasi dito, may ng konti, hindi ganun katalino, may pagka-bobo, diba? Kasi nga, maganda yung story niya dahil yung emperor dito, ang akala niya talaga lalaki nga si Empress Ki, and then at the same time nakikipagdigmaan siya dito. Tapos nagselos pa nga siya dun sa talagang original na love ni Empress Ki. Nagkaroon ng anak dito si Empress Ki dun sa first love niya, pero unfortunately namatay din yun. Tapos nagkaroon sila ng anak nitong ni Emperor. Actually si Emperor, bago niya naging asawa si Empress Ki, may naging asawa din siya dito. Yung naging asawa niya dito, yung anak ng parang kumokontrol sa kanya. Kasi nga ayaw nilang maging matalino si Emperor. Kaso wala silang magawa kasi sa kanya pinamana yung trono, and then at the same time, siya talaga magiging Emperor. Kasi that time, sa mga dynasty na yun, may Emperor, tapos may right hand, may left hand, gano'n. So yung right hand nun, yun yung masyadong sakim sa kapangyarihan. Tapos ang ginawa niya, yung anak niya, pinakasal niya kay Emperor. Pero ang ginawa naman ni Emperor, hindi naman niya to mahal, hindi naman niya to pinapansin. Talagang hinahanap niya dito si Empress Ki. So to make the story short, as na-in-love din naman, nagustuhan din naman ni Empress Ki si Emperor. Kaya nga siya naging Empress kasi naging asawa siya, tapos nagkaroon sila ng anak. Maganda yung story nito kasi sobrang hindi mo ina-expect yung
yung pinaka-flat ng story na ang makakatuluyan dito ni Empress Ki, yung taong ayaw niya. Pero dahil nga nag-revenge siya, tapos ginawa niya lahat para mapabagsak yung, kasi gusto niya maghigante para sa magulang niya na pinatay that time, nung unang panahon. Tapos pinahirapan din yung tatay niya dito, pero lumaban siya at talaga namang naging isa siyang empress that time, nung panahon na yun, nung dynasty na yun. So if you want guys, still napapanood pa rin ng Empress Ki sa Netflix at may 51 episodes siya. Promise, mahuhook talaga kayo kasi ang ganda. Pati yung mga ibang lead characters na justify nila yung mga character nila, pati yung nakakainis na asawa na former na asawa ng emperor. Napakagaling yung character niya, na-execute niya yung pag-arte niya. Tapos at the same time, mga kuya niya, nakakainis talaga. Pero matutuwa ka sa story kasi andun pa rin yung mangingibabaw pa rin yung love. Tapos at the same time is nangibabaw din yung pagiging ina dito ni Empress Ki. Tapos at the same time is may mga tao na hindi mo ina-expect na may tutulong at may tutulong sa'yo kahit na tinuturing mo silang kaaway. Maganda yung story. Sobrang ganda niya. Kaya if you want guys, you can still watch this Empress Ki sa Netflix at hindi pa rin siya nawawala doon. So, don't forget to subscribe. At nga pala guys, kung may mga gusto pa kayong ibang K-drama or iba pang series na gusto nyo panoorin ko, just comment down below ha. Bigyan nyo po ako ng idea at papanoorin ko siya. So again guys, don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!